Hello grade 10 students! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakihit naman yung notification bell para kapag nag-upload ako ng third week, na-notify ka kaagad. So ngayon pag-usapan natin ang Mathematics 10, quarter number 4, week number 2. It's about finding the measures of position. Pag nireview natin yung median, ibig sabihin, it is the score point which divides a distribution into two equal parts. Na kung saan, yung median, hinahati niya ang distribution into lower half or the lower 50% and the upper half or the upper 50%. Pag sinabi naman natin quartiles, so these are the three score points which divide a distribution into 4 equal parts. Na kung saan meron tayong Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, and yung Q sub 1 natin is also called the lower quartile or the first quartile, then Q sub 2 is the second quartile or the median, and Q sub 3 is the third quartile or the upper quartile. Pag sinabi natin quartile, parang quarter, di ba? Apat. Kaya nga pagka sinabi quartile, hinati sa apat. So yung magiging position ng Q sub k natin dito is equal to k over n times the quantity of n plus 1 tth observation or score. Na kung saan yung k mo ay 1, 2, 3. Ibig sabihin, kapag hinahanap mo yung Q sub 1, palitan mo na yung k ng 1. Kaya magiging 1/4 of n plus 1. Pag Q sub 2, magiging 2/4 or 1/2 of n plus 1. Pag Q sub 3, meron ka lang 3/4 of n plus 1. Next, we have deciles. So these are the 9 score points which divide a distribution into 10 equal parts. So meron kang D sub 1, D sub 2, D sub 3 up to D sub 9. Na kung saan yung D sub 5 is also equal to Q sub 2 or the median. Sinabi natin decile from deci which means 1/10, di ba? Kaya hinahati ito 10. So pag ginawa mo yung position ng D sub k, meron ka lang k over 10 times the quantity of n plus 1 tth observation na kung saan yung k mo from 1, 2, 3, 4 up to 9. Ibig sabihin, pag ginawa mo yung d sub 1, palitan mo na yung k, magiging 1 over 10 times the quantity of n plus 1. Pag ginawa mo naman yung d sub 9, meron ka namang 9/10 times n plus 1. Next, we have the percentiles. Ibig sabihin, so these are the 99 score points which divide a distribution into 100 equal parts. Kaya meron tayong P sub 1, P sub 2, P sub 3 up to P sub 99. So yung P sub 50 natin is equal to median. Siyempre, equal kay Q sub 2, then equal kay D sub 5. So kaya itahin natin sa 100, di ba? Pagka percent, di ba? 100%, di ba? So pag kinuha natin yung position ng P sub k, meron ka lang k over 100 times the quantity of n plus 1 tth observation or score. Na kung saan yung k mo ay 1, 2, 3 up to 99. Ibig sabihin, pag kinuha mo yung P sub 15, palitan mo na yung k ng 50, magiging 15 hundredths of n plus 1. Pag kinuha mo naman yung P sub 90 pip, meron ka lang 95 over 100 times the quantity of n plus 1. So pag ginawa natin yung measures of ungrouped data gamit ang Mendenhall and Sincich Method, sana tama yung pagkakapronounce ko, ang gagawin mo lang dito, tatandaan mo lang dito ay kunin mo lang yung median, Q sub 2 o kaya naman ay D sub 5 or P sub 50. Hatiin natin sa dalawa, okay? Pagka yung score point na hinahanap mo ay nasa left side o tinatawag nating lower 50, ang gagawin mo doon sa decimal na mahanap mo ay i-round up mo. Pero pag ang hinahanap natin ay nasa right side o kaya naman tinatawag nating upper half, ang gagawin mo doon sa decimal na mahanap mo ay i-round down. So ang keyword dito, round up or round down, hindi round off. Kasi pag round off, pag yung nasa kanan mo ay 5, 6, 7, di ba mag-add? Dito hindi. So halimbawa, ang distribution na hinahanap mo ay nasa left side. Yung position ay 6.3. Although 6.3 ang decimal part mo ay less than 5, ang gagawin natin dito, i-round up natin to the nearest integer. Kaya instead of 6, gagawin natin 7. Tapos, kung nasa kanan naman siya, halimbawa 8.5, although yung decimal point natin ay 5, ang gagawin natin dito ay i-round down natin. Kaya yung 8.5, approximately gagawin natin 8. Pag group data naman ang kukunin natin, ito lang yung formula. So sa una nakakalito pero halos pare-pareho lang yung gagamitin natin dito pa kay quartile, decile, and percentile. Pag kinuha mo yung quartile, meron tayong Q sub k is equal to LB plus the quantity of Kn over 4 minus Cf sub b all over the frequency of Q sub k times I. Ano ba yung LB? Lower boundary of the Q sub k class. Ano ba yung N? Siyempre, total frequency. Ano yung CF sub b? Cumulative frequency before the Q sub k class. And yung F of Q sub k ay
a frequency of the Q sub k class, then syempre, yung I natin is the size of the class interval, then yung K naman natin is the nth quartile where K is equal to 1, 2, and 3. Pagdating kay decile, instead the over 4, ang gagamitin mo lang dito ay over 10. Ganun lang yung pinagkaiba nun. Na kung saan yung K mo doon ay equal to 1, 2, 3, up to 9. Pagdating naman kay percentile, mapapansin mo dito, over 100 lang, di ba? Ibig sabihin, yung K mo lamang dito ay from 1, 2, 3, up to 99. Okay, sige, itry natin itong learning task number 1. So the ways of the students in the class are the following: 69, 70, 75, 66, 83, 88, 66, 63, 61, 68, 73, 57, 52, 58, and 77. So we are going to calculate for number 1, Q sub 1, number 2, Q sub 3, D sub 6, then number 4, P sub 45, and then number 5, P sub 80. Para makalculate natin ang different positions, ang unang gagawin dito, i-arrange natin in ascending order. In-arrange ko na kaagad, meron na akong 52, 57, 58, 61, 63, 66, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 83, 88, tapos saan ang N natin dito ay 15. Una, kunin natin ang Q sub 1, hanapin muna natin yung position. Kaya meron tayo dito 1/4 of M plus 1 kasi pagka-quartile, i-divide sa 4. So magiging 1/4 of ang N natin dito ay 15 plus 1 na kung saan magiging equal kay 16. So syempre, 16 divided by 4, napakadali. Meron lang tayong, okay, the fourth score or observation. So ibig sabihin, pag binila natin 1, 2, 3, 4, so ang Q sub 1 mo lamang dito ay equal kay 61. So ganun lang kadali yung paghahanap natin ng Q sub 1. So pag ginawa natin ang Q sub 3, ang magiging position nito, magiging 3/4 of M plus 1. Nakuha na natin yung M plus 1 na kung saan magiging 16. Kaya magiging 3/4 of 16. Pinakamadali, 16 divided by 4, magiging 4 times 3. So meron tayo ditong 12 score. So bilangin lamang natin pang ilan yung 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 75. Kaya ang Q sub 3 natin dito is only equal to 75. So pag ginawa natin yung number 3, hanapin muna natin yung position of D sub 6. 6 of N plus 1 o kaya 0.6. So meron ka 6 times of nakuha natin dito magiging 16. Pwede na 6 times 16 makuha mo ang 96 divided by 10, meron tayong 9.6. So since meron kang decimal, di ba sabi natin dito, pag nasa lower half, ira-round up. Pero pag nasa upper half, ira-round down natin. So saan mo matatagpuan ngayon ang D sub 6, di ba? Ang pinakalahati ng D sub 5, nasa kanan, nasa upper half. Kaya ang gagawin natin dito ay ira-round down natin. Although 0.6, ang gagawin natin dito ay pang 9th score. Kaya meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so we have D sub 6 is equal to 69. So pag sinolve natin yung number 4, hanapin natin ngayon ang position ng P sub 45. No, saan meron tayong 45 over 100 times the quantity of M plus 1. Nakuha na natin itong M plus 1 magiging 16, kaya 45 over 100 times 16. So ang gagawin natin dito, i-multiply mo yung 45 by 16. So meron ka 720. Pag dinabay mo ng 100 yon, move ka lang ng dalawa. Diba? 720. Move ka ng dalawa, meron ka 7.2, diba? So eto ngayon ang magiging position natin. So 7.2. Kung titingnan natin, 45, diba? Ito ay nasa left or nasa right. Kasi since P sub 45, ibig sabihin nasa less than ng 50th percentile. Ibig sabihin, nasa left side. Kung nasa left side, ano ang gagawin daw natin dito? Ira-round up. Kung kanina dito, nag-round down tayo kasi nasa kanan, ibig sabihin, upper 50. Samantalang dito, ang gagawin naman natin dito ay magra-round up. Kung magra-round up tayo, all the point 2, ang gagawin natin ay ira-round up natin into 8. Ayan, naligyan ko na ng number para madaling hanapin. So, nasaan dito ang pinaka-8 position o kaya 8 score. So, we have 68. Kaya magiging P sub 45 natin dito is equal to 68. So, last number dito sa pinaka-learning task number 1, kukunin natin yung P sub 80 or the 80th percentile. So, yung magiging position natin dito, 80 over 100 times the quantity of M plus 1. Kaya magiging 80 over 100. O kaya gusto mo 0.8. Pwede rin naman yon, okay? So pag tinimes natin ngayon ng 80 by 16, makahanap natin ang 1,000, okay, 280. So since
Meron tayo ditong divide by 100. Ang gagawin natin dito ay i-move natin ng 2 decimal places. Pag minove natin ng 2 decimal places, so meron lamang tayong 12.80 or 12.8 position. So since ito ngayon ay nasa kanan ng 50th percentile or above ng 50th percentile o kaya median, ang gagawin naman natin dito, tulad ng ginawa natin kay number 3, ang gagawin natin ay i-round down natin, okay? Kasi nasa kanan, di ba? Nasa upper 50. So, i-round down natin ng 12.8, magiging equal lamang to sa 12 position. Nasaan yon? Kung titignan mo dito sa tagiban natin, ang pinaka-12 position natin ay 75, kaya ang P sub 80 is only equal to 75. Ibig sabihin dito sa number 3, meron ka lang 69, sa number 4, meron ka lang 68, and then sa number 5, meron ka lang 75. Di ba ang dali lang? So pag in-interpret natin dito, halimbawa, Q sub mo 61, bawa nakuha mo dito 58, ibig sabihin, itong tatlong to ay lower 25%, itong darasa to ay upper 75%. Pag in-interpret naman natin dito yung 75, ibig sabihin, itong 77, 83, and 85 is upper 25, then ito, papunta doon ay lower 75%. Pag kinuha mo naman yung 69 natin, ibig sabihin, itong score natin from 70 and above hanggang 88, nasa upper 40%, samantalang dito, nasa lower 60%. Pag kinuha naman natin ang P sub 45 na 68, itong 69 papunta dito ay nasa upper 55%, ito naman ay nasa lower 45%. Pag kinuha mo naman itong 75, itong 77, nasa upper 20%, then the rest na to ay nasa lower 80%. The learning test number 2, hahanapin natin ngayon dito ang third quartile, 4th decile, and 65th percentile of the given group distribution na makikita nyo dito. Pag consider natin itong learning task number 2, hanapin na natin dito yung positions of group data. So una, D sub 3, pangalawa D sub 4, pangatlo ay P sub 65. Ito yung class interval natin, ito yung frequency, then ito yung last na cumulative frequency. Given na, no? Ang gagawin lang naman doon, 1 plus 2 magiging 3, 3 plus 3 magiging 6, 6 plus 6 magiging 12, 12 plus 12 magiging 24, 24 plus 4, 28, 28 plus 15, 43, 43 plus 10, 53, then 7 plus 53 magiging equal kay 60. Sabihin, ang n mo dito ay equal kay 60. Pag kinuha naman natin yung class size o kaya naman size of the class interval, 11 minus 10 o kaya 20 minus 10. So meron ka lamang ditong equal kay 10. So pag kinuha natin ngayon ang Q sub K equals, ang formula natin is LB plus the quantity of 3n over 4 minus CF sub D all over the frequency of the Q sub 3 times I. Kunin muna natin dito yung position of Q sub 3 class kasi ang hinahanap natin ay Q sub 3. So meron lamang tayong 3n over 4. Hindi na 3 times the quantity of m plus 1 sa group data. Pero dito sa group data, 3n over 4 lang tayo. Kaya magiging 3 times, ang n mo dito ay 60. Okay, so all over 4. Pwede namang 8 times 60 magiging 180 divided by 4. Ang technique doon, gusto mo, 180 divided by 2 magiging 90 divided by 2 magiging equal kay. Okay, so we have 40 feet. O kaya naman, gusto mo, 60 divided by 4 magiging 15 times ang 3, makukuha mo ang 45. Okay, so 40 feet. So nasaan ngayon yun? So itong mga last na community frequency, ang ibig sabihin nito, itong 3 na to, from 2nd to 3rd, itong 6 na to, from 4 to 6, ito from 7 to 12, ito naman ay from 13 to 24, ito naman ay 25 to 28, ito ay 29 to 43rd, ito ay 44 to 53rd, and then ito ngayon magiging 54 to 60th. Ibig sabihin, since ang position natin ay 40th, matatagpuan natin ngayon dito yan from 44 to 53rd. So, ito ngayon ang magiging Q sub 3 class. Okay, so ito, yung buo na yan, di ba? So, Q sub 3 class. Kaya, pag kinuha natin dito yung LB, ang gagawin mo lang dito kay 71, babawasan mo lang to ng 0.5. Kaya magiging 70.5. Kaya ito ngayon magiging 70.5 plus the quantity of 3 times 60 all over 4 minus. Okay. So since less than cumulative may be before, so ito ngayon ang magiging less than cumulative before itong 43 na to, di ba? Okay. Tapos ito naman ngayon ang magiging frequency of Q sub 3. Kaya ang less na cumulative natin dito ay 43. Then ang magiging frequency natin dito ay 10. Tapos ang I mo lang doon ay equal din kay 10. Okay, eto pwede na mag-cancel dito, di ba? Kasi parawan naman siyang equal kay 10. So nakuha natin ang
3 times 60, meron tayo ngayon 180, di ba, by 4, eto na yan, di ba, magiging 45. Kaya magiging 70.5 plus 45 minus 43, magiging 2. Eto, makakasal na, kaya wala na yon. So, add mo na lang yung 70.5 plus 2, kaya meron ka lang 72.5. So, the value of Q sub 3 is equal to 72.5. Okay, so for letter B, hanapin muna natin yung position of D sub 4 class na kung saan magiging 4 n over the 6 decile over 10 tayo. Kaya magiging 4 times ang n mo dito ay 60. Okay, so over 10, napakadali na lang yun. 16 pa by 10, magiging 6 times ng 4, magiging 24. Kaya nasaan dito yung 24th position. So makita natin dito sa pinaka-last na cumulative frequency, meron ka ng 24, di ba? Ito, ibig sabihin ito ngayon from 30 to 24. So nakapalog ngayon dito. So dito ngayon matatagpuan ang D sub 4 class. Ito ngayon magiging D sub 4 class. So ibig sabihin, ito ngayon na magiging frequency mo of D sub 4. Ito naman ang magiging less than cumulative frequency before, o kaya cumulative frequency before the D sub 4 class. Okay? Tapos, yung magiging LB natin dito ay magiging 40.5. So since ito ngayon ang D sub 4 class na to, itong LB, bawasan mo lang ito, di ba? Itong 41, magiging 40.5. Kaya ang LB mo lang dito, magiging 40.5 times sa quantity of itong Kn over 10. Ito na, di ba? Kasi D sub 4, ang K mo dito ay 4. Ito na mismo yan, no? So meron kang 24 minus yung nasa baba mo ay 12. Ang frequency natin dito ay another 12. Tapos ang I natin ay equal kay 10. Okay, so 24 minus 12 magiging 12 divided by 12, makakansel na yung magiging equal sa 1 times ng 10, meron ka lang 10, kaya 40.5 plus 10, so meron ka lamang 50.5. So D sub 4 is equal to 50.5. Sa letter C, hanapin muna natin yung position of P sub 65. 65n over 100. Magiging equal ngayon kay 65 times 60 over 100. Pag minultiply mo to, pwede mo magawa ng calculator, pero kung hindi, okay lang din naman 0. Halimbawa, 6 times 5 magiging 30, kaya 3 ka dito. Tapos 6 times 6 magiging 36 plus 3 magiging 39, okay? Diba, divided by 100, pwede nang cancel din ng 0, kaya magiging equal sa sa 39 position. Nasaan ngayon yun? Matatagpuan mo dito yung sub 65, kasi itong 43, ibig sabihin to, from 29 to 43rd. Kaya, nandoon ngayon ang magiging P sub 65. So, eto ngayon ang magiging P sub 65 plus, okay? Kaya, pagdating kay LB, babawasan mo na ito ng 0.5, so meron ka lang 60.5. Kasi LB mo dito, P sub 65, is equal to 60.5. Na kung saan, eto ngayon ang magiging frequency ngayon na P sub 65. At eto naman sa baba na to, ang less than cumulative. Okay, so less than cumulative frequency before the P sub 65 plus. Di ba alas pare-pareho lang naman yung ginagawa dito? Next, meron ka 60.5 plus. Eto ngayon, nakuha mo na dito. Di ba nakuha mo na yung 39. Kaya meron ka ng 39 minus, ang sa baba mo dito ay 28. Ang frequency natin dito ay 15. Tapos, ang I mo dito ay equal lamang kay 10. Next, okay, so 39 minus 28 magiging 11. So, we have 60.5 plus 11 times 10, meron kang 110 divided by 15. So, pag dinivide mo 110 by 15, makukuha mo ngayon ang 7.33. 7.33 plus 60.5. Pwede mo na itong i-add. So, meron kang 383.67.83. So, ang magiging P sub 65 mo lamang ay 67.83. Diba? Akala mo mahirap lang, pero ito lang naman, nagpapalit lang naman ito. Pag quartile, PD, ito, mag-over 4 lang. Pagka decimal, over 10 lang yun. Pagka percentile, over 100. So, ganun lang yung measures of positions for group data. For the learning task number 3A, masyado mahaba, no? Bibigyan ko naman kayo ng time para sagutan nyo itong learning task number 3A. So, sa ating learning task number 3B, ito yon. So, bibigyan ko lang uli kayo dito ng idea kung paano gagawin kasi masyado na mahaba yung video natin. Sundan mo lang yung formulas. Doon sa 3A, hayaan ko na hindi ako magsagot doon. Pero kung gusto niyo talaga ng i-guide ko kayo doon, comment ka lang sa comment section para magbibigay ako ng panibagong video. So, dito, ang gagawin ko sa inyo dito, gagawin ko kayo ngayon kung saan mahahanap ang Q sub 3 class, P sub 85 class, and then D sub 4 class. Tapos, sundan mo lang yung pinaka-formulas. Okay?
Next, dito importante na mahanap mo yung last ng cumulative frequency. Saka mag-start sa pinaka lower limit. So meron kang 4, 4 plus 8, 12, plus 7, meron kang 19, plus 9, we have 28, and then plus 6, we have 34, and then plus 11, so meron ka ditong 40, okay, so 45 employees. So para mahanap natin dito itong position of Q sub 3, meron kang 3 times sa 45, okay, so divided by 4. So pag minultiply mo yung 3 times 45, meron kang 135, then divided by 4. So pag divide mo by 4, meron ka ngayon makukuhang 33.75 score o kaya naman ay position. So saan matatagpuan yon? So since ito ay from 29 to 34, so dito mo ngayon matatagpuan ang Q sub 3 class. Ayan. So tapos identify mo na lang yung frequency, yung sa community, tapos dito mag-minus ka lang ng 0.5. Next, pagdating naman kay P sub 85, meron ka lang 85 times sa 45, then divided by 100. So pwede kang gawa ng calculator. So multiply mo na yung 85 times sa 45 equals, makukuha mo lang ang 3,825 divided by 100. Siyempre, pag nag-divide ka ng 100, bubili yung decimal point yung dalawa. Kaya meron kang 38.25. Okay, so saan naman matatagpuan yun? So dito mo na makahanap yun kasi ito from 35th to 45th. So nandito ngayon ang P sub 85 okay, plus. Na kung saan ito yung frequency mo, tapos ito yung last ng cumulative frequency. Tapos, ito naman, mag-was ka lang dito ng 0.5, 40.5, meron ka ng LB. Pagdating naman kay D4, meron kang D sa 4, meron kang 4 times, okay, so we have 45, then divided by 10. So, pag minultiply mo ngayon ang 4 times sa 45, mahanap mong 180. Pag divide by 10, so makukuha mo ngayon ang 18, okay? So, saan matatagpuan yung 18th position? So, since itong 19 na to, from 13 to 19, so dito mo ngayon matatagpuan ang D sub 4 plus. So, ibig sabihin, ito yung last ng cumulative frequency. Minus ka lang dito ng 0.5 para mahanap yung 25.5 as LB. Then, gamitan mo lang yung pinaka-formulas natin. So, mahanap mo na yung Q sub 3, P sub 85, and D sub 4. So, hayaan ka naman kayo ang mag-compute. Ating assessment, guide ko kayo dito. For the assessment, in-arrange ko na. Ito na, meron tayong 22, 23, 26, 29, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 47, and 47 na kung saan ang N natin dito ay 15. Hanapin muna natin yung position ng Q sub 3. So magiging 3 parts of 50 plus 1 magiging equal kay 16. Then divide by 4 magiging 4 times 3. Meron tayong equal ngayon kay 12. Okay? So nasaan ngayon yung sakto, di ba? So nasaan yung 12 position natin? So meron tayong 41. Kaya ang Q sub 3 mo lamang dito ay equal kay sa 41. Ganun lang kadali. Pagdating ngayon dito kay D sub 8, ang position niya 8 times of 16. So meron kang 8 times of 16. Kinuha natin position, meron kang 8 times of 16. So 8 times 16, so makahanap natin ng 128 over 10. Kaya magiging 128 divided by 10, so meron kang 12.8. So since ito ay nasa right side ngayon ng 50% o kaya above ng 50%, ang gagawin natin dito ay i-round down natin. Kung i-round down natin, ibig sabihin, ito ngayon ay magiging 12 position. So, ibig sabihin, ang P sub 8 natin still magiging 41. So, D sub 8 natin ay still magiging equal kay 41. Pagdating naman dito, so meron kang 60 over 100 multiplied by 16. Times natin ngayon ang 60 times 16. So, makukuha mo ngayon ang 960. Okay, so 960 divided by, okay, so 100, move ng 2 decimal places. Kaya makahanap natin dito ang 9.6. So since ito ay greater than 50%, kaya gagawin natin dito ay still round down, kaya magiging sa 9 score. So nasa ngayon magiging 9 score natin, we have 37, kaya ang P sub 60 is only equal to 37. So ganun na kadali yung assessment natin sa ungrouped data. Okay, for the assessment number 2, so hahanapin ang Q sub 1, D sub 4, P sub 20 of the group data. So ang gagawin natin dito, unahin muna natin last ng cumulative frequency na kung saan i-add mo lang ang mga frequency papataas. So meron ka dito 6 plus 7, 13, 13 plus 3, we have 16, 16 plus 8, meron kang 24, then 24 plus 6, meron kang 30. Sabihan, ang total frequency natin dito is equal to 30. For the class size, ang gagawin mo lang doon, 16 minus 11, meron ka lang 5, o kaya 20 minus 50, meron kang 5. So unahin muna natin yung letter A, position of Q sub 1. So we have N over 4. Ang N natin dito ay 30 divided by 4, kaya meron kang 7.5, okay, 7.5. So nasaan ngayon yon? So nandito ngayon ang
7.5 kasi ito from 7 to 13. Kaya nandito ngayon ang Q1. Okay, Q1 ang class. Kaya pag kinuha natin ang Q sub 1, meron ka lang LB plus the quantity of N over 4 minus CF sub B over frequency of Q sub 1 multiplied by I. So yung LB natin dito, minus ka lang dito ng 0.5, kaya meron kang 15.5 plus. Eto ngayon, nakuha natin, meron kang 7.5. Ang less ng cumulative mo, yung nasa baba, kaya magiging 6 minus 6. Then, ang magiging frequency natin, eto na mismo yung kaya magiging 7. Then, ang I natin dito ay equal kay, okay, so equal kay 5. So, meron kang 15.5 plus, ang 7.5 minus 6 magiging 1.5. Then, multiply natin ng 5, meron kang 7.5, then divided by 7. So, 7.5 divided by 7, makukuha mo ngayon ang 1.07, then plus 15.5. So, we have 16.57. Okay, so kaya Q sub 1 natin dito is only equal to 16.57. For letter B, kunin muna natin the position of D sub 4 class, meron kang 4n over 10. Kaya magiging 4 times ang n natin is 30. Okay, so over 10, medyo madali na to, di ba? So, 30 divided by 10 magiging 3 times ng 4, syempre meron kang 12. So, nasaan ngayon? Nandito pa rin yun. So, nandito pa rin ngayon ang D sub 4 class kasi dito matatagpuan ngayon ang 7 to 13. So, nakapalo pa rin din yung 12. Kaya, pag kinuha natin ang D sub 4, meron kang LB. Ang LB mo dito ay babawasan mo lang ito ng 0.5. So, LB plus the quantity of 4n, o kaya 4n over 10 minus CF sub B over frequency of the D sub 4 multiplied by I. So yung LB natin dito, bawasan mo na ng 0.5 na 16, kaya meron ka 15.5 plus, eto ngayon, nakuha natin as 12, okay? 12 minus, yung nasa baba natin magiging 6, then ang frequency natin still magiging equal kay 7, then yung I natin dito ay equal pa rin kay 5. Next, ito ba magiging equal kanina? Hindi, kasi nagbago na yung 12 dito, di ba? So, hindi pwede maging equal yan. So, magiging 15.5 plus ang 12 minus 6 magiging equal kay 6 times 5, meron kang 30. Okay, so we have 30 over 7. So, pag dinivide mo yan, approximately, makukuha mo ang 4.29. Tapos, i-add natin ngayon kay 15.5. So, mahanap mo ngayon ang 19.79. So, we have D sub 4 is only equal to 19.70. Na last number na tayo, itong P sub 20. So, we have 20, para kuha na yung position ng P sub 20 class, we have 20n over 100. So, magiging 20 times 30 over 100. So, meron ka dito 600 divided by 100. So, meron kang, okay, so 6. So, nasaan ngayon ang magiging 6 natin? Ayun, eto na kaagad. So, eto ngayon ang magiging P sub 20 okay, class. Kaya ang magiging P sub 20 natin dito, magiging LB plus the quantity of 20n over 100 minus CF sub B all over the frequency of the P sub 20 times ng I. So, since ito yung P sub 20 class, ito ngayon, babawasan mo ng 0.5. Kaya ang LB mo dito, magiging 10.5 plus. So, dito makukuha mo ang 6, okay? Eh, ano yung ima-minus mo dito, di ba? Eh, wala naman nakalagay dito, kaya edi 0 ka lang, di ba? So, 6 minus 0 all over ang frequency natin dito ay 6. Ang I natin still magiging equal kay 5, kaya magiging 10.5 plus 6 to, divided by 6, makakancel na yan, magiging 1 times 5, magiging 5. Kaya ang P sub 20 mo is only equal to 15.5. I hope guys, nakatulong ako sa inyo at baka naman, pakisubscribe naman dyan kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At kung gusto mo yung video natin, pakilike naman yung ating video. Kung gusto mong pakishare na rin sa kaklase mo para at least matutunan nila itong topic na to. And pakiclick naman yung bell all para kapag nag-upload ako ng third week, manonotify ka agad.